Hindi na babalik ang iyong mukha. Sige. Nako, malaking problema to. Sabi ko naman sa inyo, kailangan ko lang ng license card para maging matagumpay ang aking negosyo. Kung tatapusin ko silang lahat ngayon, siguradong babagsak ako at makakapasa bilang hunter si Kilua. Oops, mali. Ganun din ang mangyayari kung tatapusin ko si Gon. Alam ko na. Tatapusin ko muna ang laro bago si Gon. Kapag natapos ang laban namin ni Kilua, kahit ubusin ko pa ang lahat ng tao dito, hindi niyo na ako pwede ibagsakin, di ba? Tama! Magagawa mo lahat ng gusto mo! Narinig mo ang sinabi niya, Kilua. Kailangan mong lumaban at manalo kung hindi mapapahamak ang kaibigan mo si Gon. Meron ka na bang lakas ng loob para lumaban sa akin? Wala. Sa mga oras na to, mas importante sa iyong magdesisyon kung tatapusin mo ko hindi. Kaysa iligtas ang buhay ng sinasabi mo kaibigan. Ha? Alam ko na ako anong nasa isip mo ngayon, hindi ba? Kailanman hindi ko makakayang tapusin ang aking kuya. Huwag kang lalaban sa isang taong hindi mo kayang talunin. Yan ang paulit-ulit ko sinasabi sa iyo. Sandali. Kapag kumilos ka, baka isipin kong ito na ang simula ng laban. At pag nagdikit ang ating katawan, baka hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Kaya huwag kang gagalaw. Isa lang ang paraan para matigil ito. At alam mo yun. Kaya lang isipin mo. Kapag hindi ka lumaban sa akin, ang pinahalagahan mo kaibigan ang mamamatay. Tapusin mo hambog niyan, Kilua! Kahit anong mangyari, hindi kami papayag na tapusin niya kayo ni Gon! Sige na! Gagawin namin ang lahat para pigilan ang mayabang niyan! Basta huwag ka na magpapatalo sa kanya! Kilua! Magpahinga muna tayo. Ayos lang ako. Ipagpatuloy na po natin. Sige, Gon. Itutuloy ko. Suko na ako. Suko na ako, Kuya Rumi. Ha? Ay, salamat naman. Hindi na natin kailangan maglaban. Nagsisinungaling lang ako sa iyo, Kilua. Hindi totoong tatapusin ko ang iyong kaibigan. Hindi lang kasi ako makapaniwalang masasabi mo ang mga salitang yun. Kaya sinubukan ko kung talagang matigas na ang dibdib mo. Pero nakaramdam din ako ng kaba kanina. Pero ngayon, maliwanag na ang lahat. Tandaan mo to. Wala kang karapatang magkaroon ng kaibigan. At hindi mo rin sila kakailanganin. Ibalik natin ang dati. Magmula ngayon. Ang dapat mo lang gawin ay sundin ang lahat na ipinag-uutos ko at ang ating ama. Tungkol naman sa hunter exam, bago ito muulit sa isang taon, sasanayin kita. Nang sa gayon, hindi ka na bumagsak. Maliwanag ba, Kilua? Maliwanag ba, Kilua? Pagkatapos nun, parang bumagsak ang buong pagkatao ni Ginoong Kilua. Wala siyang pinakitang reaksyon sa mga sinabi nila Ginoong Leorio at Ginoong Kurapika. Matapos ang lahat, nagsimula naman ang laban nila Ginoong Leorio at Ginoong Podoro.
Dinala agad si Ginoong Podro sa ospital. Pero hindi siya umabot. Na-disqualify naman kaagad si Ginoong Kilua dahil sa paglabag sa patakaran. Karamihan sa mga tao sa paligid nakaramdam ng kabiguan sa kanilang nakita. Parang sinadya ni Ginoong Kilua ang kanyang ginawa. Kilua! 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 Gon, Si Kilua! Humingi ka ng tawad sa kanya! Humingi ng tawad? Para saan? Huwag mong sabihin hindi mo alam kung para saan! Hindi. Wala kang karapatang maging kuya ni Kilua! Kailangan ba ng karapatan para maging kuya niya?